Sa ayon sa mga ulat, si Senadora Amy Marcos ay nagpahayag ng pangamba tungkol sa posibilidad ng diktadura at ang kanyang pagkasibak sa posisyon. Sa isang panayam binanggit ni Senator Amy na siya ay nababahala sa pagtaas ng kapangyarihan ng ilang sektor na maaaring magdulot ng isang bagong uri ng diktadura sa bansa. Aniya, ang kasalukuyang mga pangyayari ay nagpapakita ng senyales ng mas mahigpit na kontrol sa politika at ekonomiya na maaaring magdulot ng labis na paghihigpit sa kalayaan ng mga mamamayan. Dagdag pa niya, ang ganitong kalagayan ay nagbabalik sa mga pag-aalala ng nakaraan kung saan ang kanilang pamilya ay nakaranas ng ganitong uri ng pamamahala. Ang pahayag nito ni Senadora Amy Marcos ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at sa kanyang mga kapwa mababatas. Ang ilan ay sumasang-ayon sa kanyang mga obserbasyon at nagsasabi na dapat maging mapagbantay ang lahat sa mga posibleng banta sa demokrasya. Samantala, may mga kritiko rin na nagsasabing hindi siya dapat mangamba kung siya ay gumaganap sa kanyang tungkulin ng tama at ayon sa batas. Abangan natin ang mga susunod na hakbang at pahayag ni Senadora Amy Marcos ukol sa isyong ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ni Senator Amy Marcos kahapon, yung Independence Day celebration natin. Itong pahayag niya is inamin niya ang kanyang pagkasindak, ang kanyang takot, ang kanyang mga pangamba. So bakit ba siya nangangamba? Ito ba yung posibleng pagpatalsik sa diktadura? Okay, ito na. Post ni Beethoven Krasco. Ito na yung statement ng senadora. Tungkol pala ito sa Davao. Okay. Andon ako sa Davao at ako ay nasindak. Kasi ang dami-daming SWAT, CIDG sa airport. Sangkaterba yung mga SAF batalyon, 2. 3 ba na PNP helicopter, may kasama pang drone. May snipers pa sa tuktok ng mga building. Nako, grabe. So, nasaksihan pala ni Super Ate yung kaganapan sa Davao. I think June 10, yung pag-overkill, pag-aresto kay Pastor Polo Kibuloy. Okay, dagdag pa niya. Ako ay natakot. Talaga namang ako ay kakabahan ng todo. At yung Davao City ay pawang war zone. Bakit naman nagkaganon? Kinakailangan ba talaga yun? Yun po ang pahayag ni Senator Amy. Ito naman, itong nag-post nitong statement na ito, si Beethoven Krasco. Do your part, Senator Amy, to make BBM resign. Okay, so ito pala, ang original na nag-post nito is Marcos Resign Movement. Tapos, sinare lang ni Beethoven Castro. Okay, so, pag-usapan natin ngayon itong magkapatid na ano ba talaga ang stand ni Senator Amy? Blood is thicker than water ba talaga? Hindi naman maitatwa na ang Super Ate mayroong malasakit sa mga Duterte, may malasakit sa Davao. So June 10 nandun siya. So ano kayang ginagawa niya doon?
Nandun sa Davao eh. Okay. Ako, beyond question po yung pagkakaibigan ni Senator Amy at ni VP Inday Sara. Kita ko, they're very close. Kaya, no wonder na before yung election ng May 2022, itong si Super Ate ang nag-negotiate o nag-facilitate yung tawag nila marriage made in heaven, yung unity team na nagka-partner ang candidate BBM as president and candidate Sara Duterte as vice president. So, siya ang tulay. So, ngayon, dahil sa naging tulay itong si Senator Amy, naiipit na siya. Hindi na talaga mapigilan ang bangayan ng kampo ng Marcos at Duterte. Marcos siya. Panganay na anak. Best friend niya ang mga Duterte. So, saan siya ngayon? So, hindi pwede na neutral lang siya. Dapat mamili siya. Sa ngayon, yung mga statements niya, hanggang salita lang, di ba? Kulang siya sa gawa. Okay. Marami siyang binabatikos o kinokontra na palisiya ng kanyang kapatid. Pinaka-latest, yung pagbaba ng tarifa. Pagbaba ng tarifa ng imported rice at iba pang agricultural products. Ginawang 15% na lang, dati 35%. So maraming umaangal na mga farmers. At itong si Senator Amy I can feel her sincerity na pro-farmers siya. Kaya lang, hanggang salita lang siya. Sabi niya na, hindi ko na ito masikmura. Hindi ko na kaya itong ginagawa na yung decision ba na binaba ang taripa na walang consultation sa mga farmers. Nagdesisyon ang board ng NEDA, National Economic Development Authority, na ang chairman ng NEDA itong presidente mismo. Nagdesisyon sila, itong NEDA board, na ibaba yung taripa without consulting ang mga stakeholders na very clear sa batas. Yung patakaran na konsultasyon muna, meron tayong tariff commission. So yung tariff commission, yun ang kakausap sa mga farmers. So kung ano ang hinaing ng mga farmers, i-recommend niya yun sa NEDA board. Yun na, saka lang mag-decide ang NEDA kung bababaan o hindi. Ang nangyari, binabaan diretso na hindi man lang dumaan sa consultation. Kaya yun yung sinasabi ni Senator Amy na hindi niya na masikmura. Kaya lang, hanggang doon na lang ba? Salita. Kaya ito, maraming nananawagan kay Senator Amy na yung kanyang pagsasalita, sana gawan niya ng aksyon. Ano yung aksyon? Yung talaga bang klaruhin niya na kung saan siya. Naawa siya sa kanyang kapatid. Kaya lang, kawawa naman ang taong bayan. So, sinong mangibabaw? Ang kapakanan ng kapatid o kapakanan ng taong bayan? Yun ang dilema ni Senator Amy ngayon. So, balik tayo sa Davao. Grabe, may kumakalat ngayon na CCTV footage yung pagpasok ng mga pulis sa compound. Grabe talaga, overkill. Mabuti na lang at may mga CCTV at kasi sinasabi ng pulis, yung PNP Region 11, hindi daw overkill. Ano daw? Peaceful daw. Anong peaceful na? Ilan yung nasaktan na mga KOGC members na pinusasan nga daw eh.
mabuti na lang at marunong talaga itong si Mayor Baste. Kasi, nung pumasok na yung mga pulis, nako, nag-resist talaga. Hindi pumayag yung mga KOJC members na basta-basta lang i-search ang mga different buildings kasi wala namang search warrant. So, umalma. Marami sanang masasaktan. Kaya lang, ganito daw ang nangyari. Si Mayor Baste tumawag sa KOJC. Pagbigyan nyo na lang, wag na kayong mag-resist, wag na kayong umalma para walang gulo. Sige na lang, pabayaan nyo na lang mag-search. Nung tumawag si Mayor Baste, that's the time na kumalma na. Kasi, yun ang advice ng mayor. So, makikita mo, itong mga KOJC members, they are, yung law-abiding, yung sumusunod sa advice ng mga local officials. Kaya walang gulo. Kaya lang, may nasaktan na, may napusasan na. At according to Attorney Torion, hinahanda na ang mga sworn statements, ang daming may mga kinuha daw ng mga bagay. So, parang theft, malicious mischief, something gana, destruction of private property, marami. Sangkaterba na kaso na hinahanda ngayon ng mga abogado ng KOJC against sa mga pulis. So, ang mga pulis, kawawa, sumusunod lang sa utos, yun na. Sila ang kakasuhan. So, yun po. Manawagan tayo kay Senator Amy. Sana, super ate, klaruhin nyo na ang inyong panindigan. Taong bayan o kapatid, pamilya o yung Marcos family o yung mas malaking pamilyang Pilipino. Sana makadesisyon na ang ating mahal na senadora bago may mangyari pang masama. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang Pangulong Marcos na nababahala, worrisome ang kanyang exact word. Nababahala siya sa kapahamakan na pwedeng mangyari sa ating bansa dahil sa napipintong giyera, China versus US dahil sa Taiwan. Okay. So, dito sa headlines ng Philippine Star, ang title is Philippines must prepare for external threats. Tapos yung sub-heading is Marcos wants troops in North ready amid China-Taiwan tension. Okay. Ang Pangulong Marcos nagbisita sa isa sa mga EDCA sites sa Northern Luzon, yung headquarters ng 5th Infantry Division sa Camp Melchor de la Cruz sa Gamo, Isabela. At ang talumpati ng Pangulo, inodyo kanya ang mga sundalo doon na maghanda sa gera with China. So, ito ang kanyang statement. As I'm sure you know, Kaohsiung is 40 minutes flight from Lawag. So, Taiwan is very close, which immediately puts us in the area of interest of China. And that is why it is important that the northern part of the Philippines is well prepared for any eventuality. Okay, so dagdag pa niya. The external threat now has become more pronounced, has become more worrisome, and that is why we have to prepare. So, dito tayo mag-analyze sa more pronounced, more worrisome,
ang kalagayan natin ngayon, kaya dapat tayo maganda. Okay. So, tama itong sinasabi ng Pangulo na napakalapit natin sa Taiwan. At anytime from now, sisiklab ang digmaan dyan. Kasi ang China, it's an open secret yung intention ng China na darating ang panahon, lulusubin ng China ang Taiwan at pipilitin na maibalik siya sa poder ng China. Kasi historically, ang Taiwan probinsya lang ng China. So, dahil parte talaga ng China ang Taiwan, kukunin ng China ang kanya. So, gano'n, yun nun. So, ang question na lang is when? Kailan? So, di natin alam. Pwede bukas, makalawa. Pag inatake na ng China ang Taiwan, sigurado tutulong ang US. So, ang tanong ko ito noon bakit naman sasabak pa ang US sa isang giyera with a superpower dahil lang sa Taiwan? Pwedeng pabayaan naman lang. So, I made the research. Plus, may confirmation sa kaibigan ko. Sabi niya, hindi pababayaan ng US ang Taiwan dahil sa microchips. Ang Taiwan, napakagaling niya sa production ng microchips na kung mawawala ang Taiwan, kung sasakupin ng China, ma-stop na ang production o ang import ng Taiwan ng microchips papuntang US, maaapektuhan ang technology o ang ekonomiya ng US. Kaya nang dahil sa microchips na yan ang specialty ng Taiwan. According to my friend, 80% daw ng microchip requirements ng US nanggagaling sa Taiwan. So, hindi papayagan ng US na makontrol o ma-annex ang Taiwan papuntang kasi yung microchips. Kaya na lang pala na gagawa lahat ng paraan ng US na hindi masakop ng China ang Taiwan. Okay, so please comment kung totoo yung na-research ko personally sa Google Plus yung testimony ng aking kaibigan na yung kaibigan ko nasa US ngayon. Alam niya yung nangyayari. Okay, so madadamay ba tayo sa giyera ng US China Taiwan kung walang presensya ng mga Amerikano dito? Ang China ba, basta na lang idadamay ang kanyang ASEAN neighbors kung magkagulo ang US-China dahil sa Taiwan. Example, Malaysia, Indonesia, Singapore. Aatakihin ba ng China itong ASEAN countries na ito? I don't think so. Kahit bukas makalawa pa ang giyera, hindi papansinin ng China ang Singapore, ang Indonesia, ang Malaysia, ang Vietnam. Bakit? Walang presensya ng Amerikano dun . Bakit niya awayin itong mga walang pakialam? Okay? So, ang Pilipinas, may pakialam ba tayo? Yes, dahil pinayagan ng Pangulo ngayon ang presensya ng mga Amerikano sa Pilipinas dahil sa kanyang foreign policy. Example, kung
si PRRD pa ang Pangulo ngayon. Yung foreign policy niya noon na diplomasiya, ayaw niyang labanan ng China. Digong ang Pangulo ngayon. Hindi niya pinapasok ang mga Amerikano. Hindi niya pinansin ang mga Amerikano. Pumutok ang gera. Nilusob ng China ang Taiwan. Idadamay ba tayo ng China? I don't think so. Kasi wala naman tayong pakialam. Ngayon, madadamay na tayo dahil sa foreign policy ng presidente na inalaw niya, dinagdagan niya yung bases, lalo na yung EDCA bases na nasa Cagayan province, dalawa yon, isang air base, isang naval base, at isang army base dyan sa Isabela. Damay-damay tayo talaga. Sigurado, tama yung worrisome ng Pangulo, madadamay tayo. So, sino ang may kasalanan? Eh di ang foreign policy na lalo na yung, ito ang mas mahirap, yung inalaw ng Pangulo, yung pag-deploy ng ballistic missiles, yung tinatawag na medium range capability missile systems, nandito na sa Pilipinas. Pinapasok ng Pangulo ang mga delikadong missiles nito noong April, nung balikatan. For the first time in history. Ngayon lang, may na-deploy na ganitong klase ng missile systems outside US at nandito sa Pilipinas. Ngayon lang dito sa Asia na-deploy. At nasaan ngayon? Mabuti sana kung yung mga missiles na yon na-deploy lang ng balikatan at ibinalik sa US. Hindi. Nandito pa rin sa Pilipinas. Inamin yan ng isang AFP colonel. Nakalimutan ko yung pangalan. Inamin niya sa isang interview, nandito pa rin, hindi na binalik. Nasaan? O baka nasa Northern Luzon. Ito, may nagpadala sa akin ng balita. Kaibigan ko sa taga Ilocos Norte ito, kailang nasa Canada ngayon. Sabi niya, balita sir sa Ilocos Norte, nagtataka ang mga tao doon, bakit daw ang daming mga American soldiers na nagpupunta sa North Military Base. Sa Paway daw po, ang daming mga sundalong Amerikano doon na naghanda. Doon daw mismo sa karagatan ng Paway, Ilocos Norte at sa Caser. Mayroon daw napakalaking compound sa Bangi at Pagudpud. Isang satellite site ang sinasabi na nandun. Bawal daw magpunta sa mga lugar na iyon. So, satellite site. Bawal magpunta ang mga tao. So, kung satellite site, yung mga missile systems, kailangan niya ng satellite. Para, kasi without the satellite, hindi mag-function yung missiles na yun. Baka lang. Nandyan sa Paway, nandyan sa Pagudpud, Bangi, Ilocos Norte, yung mga missile system. Kasi ang Pagudpud, yun po ang dulo ng Ilocos Norte, malapit na doon ng Taiwan. Nandyan na yung, talagang madadamay talaga tayo. At posible yung mga missile system na yun, ballistic missiles, baka may laman na warhead, yung nuclear warhead. Kailan ba yan? Nire-review ko ngayon yung World War II documentaries, yung pagbagsak ng Nagasaki, Hiroshima and Nagasaki, yung binagsakan ng atomic bomb. Kawawang mga tao. In an instant, 100,000 Japanese namatay sa Nagasaki. Kasi mas powerful yung Nagasaki bomb kaysa yung Hiroshima. At sabi ng mga expert,
100 times mas powerful ngayon ang mga nuclear bombs kumpara yung atomic bomb noon sa Hiroshima. So, anong mangyayari sa atin? Yun nga, worrisome nga. So, yun po, ang kalagayan natin ngayon. Ang Diyos sana mahabag sa atin na ilayo tayo sa ganitong kapahamakan. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!